Hello mga kalokal! Nandito tayo ngayon sa San Vicente Annex Elementary School ng munisipyo ng Sinakaban, probinsya ng Misamis Occidental, kung saan meron tayong ibabahaging kwento tungkol sa kakaibang ibon na si Tongtong. Sa hindi inaasahang pagkakataon mga kalokal, napadpad tayo dito sa San Vicente Annex Elementary School sa munisipalidad ng Sinakaban, probinsya ng Misamis Occidental. Dahil sa guro yung nanay ng kaibigan kong si Nerf, pag-uwi namin dito sa Mindanao galing Manila ay dinaanan namin ang paaralan kung saan nagtuturo ang nanay niya. At dito mga kalokal, sinulubong tayo ng mga babait na mga batang ito dahil pinapractice pa rin nila dito ang tradisyonal na pagmamano. Mahalaga talaga sa atin ang tradisyong ito, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Dahil ito ay simbolismo ng pagbibigay respeto sa mga nakakatanda. Naisip ko tuloy kung ganito kadami yung magmamano sa atin ngayong Pasko. Sa mga hindi pala nakakaalam mga kalokal, ang mga mag-aaral dito mula grade 1 hanggang grade 6 ay nasa 31 lang lahat. At dahil nga umaga kaming napadpad dito mga kalokal, sumabay na rin kami sa kanilang flag raising ceremony. At sobrang natuwa talaga ako sa mga batang ito dahil meron pa silang pa-good morning visitors, Kalinaw! Good morning visitors, Kalinaw! At dito ko rin nalaman mga kalokal na bago na pala yung panunumpa sa watawat ng Pilipinas, kaya di tayo nakasabay. Natuwa din ako mga kalokal dahil ang cute talaga ng mga bata no kapag kumakanta. At bago nga nasimulan ang flag raising ceremony ay may nakita kaming dumikit na paniki sa watawat. Dumikit din daw ito kahapon at dalawa pa sila. Bansang awit ng Pilipinas. At sa di ko nga inaasahan sa kasagsagan ng flag ceremony nila ay may biglang ibon na tumungtong sa pinakatuktok ng flagpole. At hindi lang ito basta ibon, ito'y isang agila. Di umano mga kalokal, tuwing flag raising ceremony daw, present daw palagi ang ibong ito. Yan ang sabi ng mga residente, mag-aaral at guro dito. Parang pinapatunayan talaga ng ibong ito mga kalokal na siya ang pambansang ibon ng Pilipinas dahil sa pagpapakita at pagpapamalas niya ng pagiging makabayan. Alam nyo ba mga kalokal na sa kabila ng pagtutungtong ng agilang ito sa tuktok ng flagpole, ang talagang pangalan niya ay si Tongtong. Dati raw nakatira ang ibong si Tongtong sa katabing bahay ng paaralan at dalawa pa daw ito. Ngunit ang isa ay kinuha na ng Department of Environment and Natural Resources dahil ito ay nananakit. Kaya ngayon ay mag-isa na lang si Tongtong. Sa palagay niyo mga kalokal, ano kaya ang dahilan ng ibong si Tongtong sa pagtutungtong niya palagi sa flagpole? Yan ang hindi natin alam mga kalokal, kaya hanggang sumuli ako si Ruru, ang inyong kalokal, para sa mga istoryang lokal, nag-iiwan ng mga katagang suporta lokal, sharing local stories.